Record ko na ulit. Okay, so good evening everyone. I do hope na malino po ang ating PowerPoint and welcome po to our first August 1st ngayon. Ating pong in-schedule talaga to. Pagdating po sa ating tinatawag na network marketing, isa lamang po ang susi, isa lang. Although we have so many strategies, but when it comes to powerful key to succeed in any MLM business, no po, ay isa lang. Ang tawag po natin diyan ay leveraging. Pag ito po ay ating natutunan, ito ang maghahatid sa atin, no? Doon po sa tinatawag nating success. Ang network marketing po, mamaya ay paiintindi ko sa ating mabuti, but before that, ay understanding po ng network marketing ay sa pag ginagawa po natin ito sa umpisa, huwag po tayo mag-expect ng malaking kita. Kasi diyan po maraming mga nadi-discourage. They thought when they join after 3 months, malaki na agad ang kita nila. Pwede naman po yan. At marami naman nangyayari in 90 days. Pero ang importante po ay long-term po yung ating plano when it comes to success in network marketing. So, i-introduce ko lang muna po ang aking ating pong maliit na naging kakayanan no po dito po sa ating multi-level marketing. Ito po kasi title na 3 strategy for profitable online business po ay ito po yung ginamit ko from the time until now nang pag ako po nagbibigay ng presentation, yung pitching my network marketing business. Okay, kahit na po paano naman ay nakapagtapos po ako sa Hagay Institute Singapore for Leadership. Kaya yan po yung aking mga forte, no po? Talagang by God's grace ay ginagamit po tayo ng Diyos na mag-develop, mag-train ng mga leaders. It doesn't matter po kung siya ay kabilang sa ating kumpanya, kung siya ay kabilang sa ating organization, it doesn't matter. Ang gusto ko po, basta ikaw ay nasa network marketing, regardless kung anong produkto, kung anong kumpanya, gusto ko lahat po tayo ay mag-succeed. And the only way to do that is it is a must for every members or every network marketers to undergo training. Nakapag-attend din po tayo kay T. Harv Eker, if you know him, sa tinatawag po nating financial literacy. Nag-undergo po ako niyan sa Malaysia at saka sa Singapore. And by the grace of God, I had the opportunity since 2005 to travel in 25 countries in Middle East, in Africa, and in Asia, conducting po ng mga training. And by the grace of God, bawat kumpanya po na ako ay nilalagay ng Diyos, hindi po tayo nadidihado. At tayo po ay nagiging ulo, hindi po tayo nagiging buntot. Kaya nakalagay po dito ay naging matagumpay din naman po tayo as an entrepreneur in direct selling industry for the last 25 years. At kahit na papaano, naimbitahan po ako ng iba't ibang mga company in Philippines and outside the Philippines to conduct training in terms of sales, leadership, coaching, mentoring. No, kaya yan po yung forte ng inyo pong tagapaglingkod ngayong hapon. Okay, kaya magkumuha po kayo ng inyong ballpen at saka pen and paper po. At gusto ko po na dito sa video na ito, marahil napanood na natin lahat ito, mag-take note po tayo. Kasi napaka-importante, no po, unang-una na dapat alamin po nating lahat ay sino ba si Greenleaf kung tayo po ay nasa Greenleaf o kung ano man yung network na hawak ng iba ay number one pong alamin natin kung ano po yung ating kumpanya, history, background at kaya nung pong mamit ko at ako'y puntahan ng aking pong direct upline na si Brother Noel, no, yung nagtuturo po sa atin at saka si Boss D, si Mamayka sa aking pong residential house sa San Pedro, Laguna. Ang unang-unang bagay po na itinanong ko kay Boss D, show me the ecosystem ng Greenleaf for the next 3 to 5 years. And I thank God, very clear naman po yung pinaliwanag sa akin ni Boss D. No? Ecosystem po yung hiningi ko. Meron po kasing mga success journey ang company that once you registered as a newly member, meron ka pong journey in 3 to 5 years, you become very successful. Yan pong napaka-importante pag tayo ay mag-join. Ngayon, tayong lahat po ay nasa Greenleaf, kaya dapat alamin po natin yan. Okay? So, ito po yung ating company.
Meron po bang sound ka nadidinig? Meron pong sound? Wala po. Wala. Ayo, walang sound Meron, sir. ano? Meron. Meron po? Wala po. Meron po. Meron pong sound? Wala po ako naririnig. Meron po sa Paano kaya yan? Yung iba nadidinig, yung iba hindi. Sige, ano Tapos naman po na... sounds. Video pastor, ang wala. Yung boses Sounds mo, wala. meron. Audio. Meron po kayong boses pero yung video wala. Yan, sakto. Galing kasi ito sa YouTube, inilagay namin sa PowerPoint. Okay, but anyway, sige. Napanood na po ba natin lahat ang video? 8 minutes video ng ating pong Greenleaf headquarters in China. Yeah. Napanood po ba natin lahat? Yung pong may AI, yung AI. Yes. At may mga ipinopost din po ako na ako ay talagang na-amaze, no? Sa medyo matagal-tagal na rin man tayo sa industriya at mga kumpanya na pinupuntahan natin, nakailang balik na rin po ako sa China dahil ang last company po na kumuha sa akin from Malaysia, ang factory po ay nasa China. At pero naging kakaiba ang pananaw ko dito kay Greenleaf kasi grabe po yung high-tech nila, no? Yung technology na yung pong pag-arrange sa warehouse, alam naman natin pag sa local meron po tayong mga forklift operator, no, isinasalansan, inaarrange sa mga product. Pero nung pong makita ko sa Greenleaf, naka-AI, no, walang forklift, walang operator, pero yung parang paleta, no, na nilalagyan ng sinasalansan ng mga products ay robot na kusang tumatakbo at yung dala-dala niyang mga kahon kung ano ang category isinasalansan niya, isinasama niya sa the same categories. Sabi ko, grabe to, kakaiba ito. So medyo doon po ako talagang masyadong na-amaze nung makita ko yon. Okay, kaya sabi ko ay talagang matatag at matibay po ang ating kumpanya, especially when it comes to technology. Okay, teka ha. So, teka. Yan. So sabi natin dito ay ano raw po ang mga kadahilan ng bakit ang network marketing is so appealing sa napakarami, although marami rin naman po ang mga still until now nega pagdating sa network marketing, no? By the grace of God, ako po ang first batch pioneering po ng batch 1 sa Dubai Educational Institute po ng direct selling, no, nung mga 19 na year 2000 na yan, no, yung first time na nagkaroon po ng direct selling education institute at nabiyayaan po ako ay naging batch 1 po diyan, no, at ito ay attended by different nationalities, different MLM companies. So medyo may kamahalan po ang registration dahil iyan ay Dubai. At ang naging mga professor namin diyan ay sina kilalang team sales, no, si Charles King na author po siya ng tinatawag nating The New Profession. So if you are in the industry of network marketing, ang network marketing po hindi company ha, it is an industry and companies adopt the concept of network marketing. Huwag niyo pong tatandaan niyo po, ang network marketing po hindi company. Po, it is an industry that many companies, especially yung mga producers, ay gusto po nilang mapabilis, ma-fast track po nila ang distribution of products and services. They adopt the concept of network marketing. And it is so appealing. Bakit po? Kasi kakaiba talaga po ang sistema pag in-apply mo ang network marketing system sa iyong negosyo. Ngayon, iisa lang po ang paraan para tayo maging successful, no? And that is leverage. Because leverage is a very powerful concept most people do not understand. And that's the reason why nanawagan po ako sa mga leaders na makasama ko at mailedon ko ang pundasyon kung ano po ang tinatawag na leverage. Ito po ay follow up
ng first training ni Boss D, no? Ni Boss D noong last Monday. And he exactly mentioned about the word leverage. But most of the people, they don't understand what leveraging is all about. Why? Because it is not taught in most homes or even school. At hindi rin po minsan nabibigyan ng masyadong diin no po doon sa mga direct selling company na minsan ay napapasukan natin. Ayan. So alamin po natin ano ba ang leverage. Ano ba ang ibig sabihin natin ng leverage? Ayan. It is a verb. Leverage means to gain an advanced thought an advance through the use of a tool. Ito po ay para sa ating kapakinabangan and for our own advantage in doing business through network marketing as a tool. So whether we like it or not, napaka-importante po na dapat meron po tayong powerful tool na gagamitin natin Kuya, may using nag-message. in network marketing. Paki-off na lang po kung kayo po ay hindi magsasalita. And then in other words, leverage is about working smart. Ngayon po kakaiba na. Before, no, para do tayo magtagumpay, panay work hard, panay pagpaguran mo talaga, pagpaguran mo. Ngayon hindi na po nagwo-work ang working hard. Hindi na po. If you keep on doing po yung working hard, mapapagod po tayo. And that's the reason why a lot of people who join the industry of network marketing, ano sabi doon? Pagod, no? Kinabayo ng upline, kinabayo ng company, pinagsamantalahan, no? Kasi nga hindi naiintindihan kung ano ba ang tamang kasangkapan para tayo mag-succeed. So leverage is all about working smart. Nabayo. It's about working with tools. Paki-off nga po, teka. It's all about working with tools. Ano-ano ba yung mga tools na kailangan natin? Number 1, resources. And the best resources of all are people. Whether we like it or not, we are in the business of people. Tatandaan po natin yan I am not in the business of selling products. I am not in the business of whatever. I am in the business of people. Kahit na gaanong kasarap ang putahe ng restaurant mo, ikaw ang pinakamagandang restaurant, lahat, wala namang tao, what is the use? Ikaw ang may pinakamalaki at magandang simbahan, wala namang tao, what is the use? Kaya understanding in involving in this kind of industry, we are in the business of people. Kaya marami po tayong mga bagay na dapat alamin pagdating po sa pagninegosyo na ang negosyo natin ay mga tao. Natandaan po natin yan na we are in the business of people, whether we know it or not. Kaya may mga bagay na dapat tayong alamin kung paano tayo mag-build up ng ating network. Number 2, money. Importante po yan. Later on, pag kayo kumikita na, ay magbabudget na po tayo. I've been doing it for so many years. May budget po tayo when it comes to promotion. May budget po tayo in meeting people. Especially kung yan ay mga class A, saan mo siya dadalhin, saan mo pakakainin yan. Binabudgetan po yan. Mga tools, ano-ano mga kailangan mo. Ngayon po ay gumagastos tayo sa pay ads at alam nyo po yan, gumagastos tayo, nagpapagawa tayo ng mga sales funnel, nagpapagawa tayo sa mga IT ng mga tools kung saan ay magiging effective ang ating pagpopromote. Ilista nyo po ito There are only 3 things from the beginning of my personal involvement in MLM until now, for more than 25 years until now, 3 things lang po ang ginagawa ko. Number 1, promoting. Number 2, presenting. 3 P's, promoting, presenting, and planning. 3 lang po yan. Noong araw,
ay mano-mano ang pagpipresent po namin. Ang sabi nga nila doon ay talagang pusakalan. Haharangin mo sa kalsada, no? O bro, meron ka bang gagawin sa Sabado? Bakit? Sama ka sa akin, magkakape-kape tayo. Kaya minsan nagagalit siya mga kaibigan natin. Sabi ko magkakape, dinala mo pala ako dito, networking pala ito. Sinisisi tayo kasi nga, ay nanghaharang tayo ng tao, nangingidnap tayo. No? Ngayon, hindi mo na kinakailangang gawin yan kasi may technology, may tools. Nababayad ka lang kay Mark Zuckerberg, si Mark Zuckerberg ay ihaharap niya ang mga tao na eksaktong hinahanap ang produkto mo o serbisyo mo. Kaya gagastusan mo ng pera yan. Or another po, ang pinaka-the best tool ay people. Kaya leveraging, you can leverage your time, you can leverage your money, you can leverage people, you can leverage ability. Now, what does it mean? If you want to earn, for example, 50,000 in a month, minimum, ang tanong, ilang tao ang kinakailangan kong magtrabaho para kumita ako? Ilang oras ang gugulin ko araw-araw para kumita ako ng 50,000 isang buwan? Lahat po yung kinakalkula. No? Magkano ang gagastusin mo? So all of this ay bahagi po ito ng iyo pong pagpaplano, no? When it comes to building your business, especially dito po kay Greenleaf. And that is when we have these tools, resources, money, people, we can maximize the earnings and the effort. No? Effort. Ang importante po dito. Kaya marami napapagod kasi nagtatrabaho po sila at their own effort. Kaya dito matututunan ninyo na sa isang konting trabaho natin, papaano lalaki ang ating pagkakakitaan. Okay, paano po siya lalaki? Okay, so what is leverage in network marketing? I-apply po natin siya. Ano po ang leverage or leveraging? Working smart. Okay, para anong kailangan ko? Kung para ako ay mag-work bilang smart na tao at hindi pa na-work hard, kailangan ko ng tools. Ano yung mga tools? Resources. Ano ba yung mga resources? Ano ba kailangan ko? How can I promote my business effectively? How much budget? Tama bang mga tao ang meron ako? Yan po ang mga bagay na inaalam. Ngayon, i-apply natin ang leveraging dito sa ating pong konsepto ng network marketing. Ayan. Sabi po dito, ito. Babasahin ko siya, no? Leverage in network marketing comes from number 1. Ilista nyo po yan. Sabi dito, leverage in network marketing comes from number 1, building a team. Number 2, a network of people. Number 3, people who use the products. Number 4, people who sell the products. And number 5, people who build a team of their own. Yan po yung sunod-sunod, ha? Pag sinabi po nating leverage, sa network marketing, it means you must build a team. You must have a network of people who use the products, who sell the products, and leaders who build their own team. Kaya nagtawag po ako kasi kung hindi ko man po kayo mga direct but somehow you are in my organization and I want to help everyone, no? Ayoko po yung ilan-ilan lang at sino lang po yung nasa taas. Yan po yung binabasa ko sa networking eh. Kung sino lang daw po yung nasa taas, siya lang yung kumikita. No? Atin pong i-avoid dyan. Para po manatili yung mga tao sa ilalim natin, dapat yung pong mga downlines natin o yung pong mga business partner natin, mas kumita ng mas malaki kaysa sa atin. Okay? So, by building a team, you can potentially earn overrides and commissions from everyone on your team. Yan po, ganyang gumagalaw ang ating complan. Pag naintindihan nyo ito, wala na kayong magiging problema sa complan. Huwag nyo na pong intindihin ang complan. Ang intindihin natin, ito pong ating definition kasi complan is a system. Garbage in, garbage out. Pag wala tayong production, don't expect earnings. Ganyan lang po kasimple ang complan. Huwag nyo na pong alamin pa yan, and sometimes the more you want to know and understand the compensation plan, the more you become confused.
The more we are confused. Pero ano lang pong hinihingi ng ating negosyo? Dami ng tao, dala ka ng tao, mag-sign up ka, magpa-sign up ka ng mga tao, magpa-members ka ng mga tao. Now, ang sabi po dito, yung overriding commission po natin from everyone, Wala to, 100 ila. Kung supli din ako sa wala. Pamute po, pakimute. pakiusap lang po, pakimute lang po. Nakaka-istorbo po tayo sa mga kasamahan nating seryoso nakikinig at nag-take note. So everyone on your team, not just your own work. Your network might be 100 people. Alida yung tudang kumagaw sa YouTube sa kulong dyan. Tignan ako yan. Tutor na yun. So, di makakasat na yun. Kung ganito siya ito, mapawag ako. Hello? Paki-host mo nga ako mag-mute. Teka nga. Oo nga eh. Ako Teka nga. taga-mute. Okay, naka-host ka na, tol. Teka muna. So meron po tayong, kung meron kang 100 tao, 1,000 tao, or even 10,000 people, now just imagine, pag nakaroon po tayo niya sa Greenleaf, wala na, talagang made na po tayo. No? Because for every subscription ng 580 pesos, meron po tayong tinatawag natin 0.25 cents ng dollar, which is equivalent to 14 pesos. Now it means, kung may 10,000 people ako times 14 pesos, magkano po yan? Tuusin na po natin. So ito po yung power ng leveraging. Now, network marketing is about a lot of people each doing a little bit. Iyan po, huwag nyo pong sikapin na lahat trabahuhin nyo. Learn to leverage. Train, develop your leaders, our people. Because network marketing is about a lot of people doing a little bit. Not one person doing a lot. If you just want to sell products, do direct sales. Sa Greenleaf po, hindi namin kayo ginagawang salesman or salesperson. Sa Greenleaf, ang business po natin ay shopping. Ulitin ko, dapat maliwanag. No po, shopping. Ang Greenleaf po ay manufacturer and at the same time distributor. Kaya nga dinala sa atin ang negosyo, dinala from China, dinala sa atin ang opportunity for us to be a part of a distribution system ng Greenleaf through online, no po, at offline dito sa ating negosyo. Isinama ang 20% na trabaho. Ulitin ko po 20% lang po ang part ng network marketing ni Greenleaf. That's why at this moment of time, all of us are focused in 20%. Ano yun? Building community. Now, paano tayo in-inspired ni Greenleaf na magsumipag tayo? Magsumipag tayo na mag-build ng ating community. Binigyan po tayo ng opportunity for every 2,995 pesos, may 1,100 po tayo panggastos. But don't focus on that. Pag nag-focus kayo sa 1,100, you miss a lot of income. Dahil hanggang kailan tayo posibleng magpa-sign up. Kung ang focus ko ay sa 1,100 at kumita agad ako, hanggang kailan ko ito gagawin? And this is the challenge of many MLM company. Kaya nga pagod po Ang pinakamalaking challenge sa MLM na tinatawag po nating old school ng MLM ay yung nag-build up ka ng network mo, no? Mga iba, mga binary pa at kung ano-ano pong klaseng complan. Pagkatapos mong i-build, tapos mong i-train,
may limitaw na bagong company, naglipatan. Hanap ka na naman ng bago mong na member, bago mong pasasign upin, bago mong ite-train, bago mong tuturuan, pagkatapos maturuan, lilipat na naman sa iba. Saan tanong? Kailan kayo hihinto? Si Greenleaf, game changer po tayo. Pansamantala lang tayong nag-iimbita ng mga tao to be a part of our community. But it will not last po. Hindi yun magtatagal. Pag tayo po ay nakitaan na meron na pong Greenleaf Mart in different places dahil yan po ang isa sa kanilang ecosystem to build 300 Greenleaf Mart nationwide. Number 2 is giving people an opportunity na maging stockist. So ibig sabihin, inilalapit po ni Greenleaf ang kanyang produkto at serbisyo sa mga tao. Para tayo na nagtatrabaho ngayon at paglagay ng mga stores in different places na meron po tayong influence, naka-build up po tayo, for example, halimbawa, naka-build up ako ng network sa Davao ng 5,000 community, members of my community in Davao. Isa lang po halimbawa. At meron po dong Greenleaf Mart. Natutulog po ako sa San Pedro. Ang negosyo ko tumatakbo 24/7. 24/7. And this is exactly what I did in my network. Tika Santa Rosa ako, and I build up my network in different cities ng Philippines and even international. Natutulog ako sa Santa Rosa, sa bahay ko, nag-e-enjoy ako, araw-araw kumikita ang negosyo ko. Mas lalong lumawak siya nang dalahin ko ang aking business sa international, sa Dubai, my first country that I build my network. Hindi po? Sa Philippines, in my first company, Philippines, when I stopped doing my business in my first company, I have almost 500,000 members. In my international organization, the same company, I have more than 500,000 members po in my organization. Isipin mo yon. Kung napakaganda sana yung Complan, kung maayos na maayos sana ang Complan namin, ay wala na po. Made na po tayo ngayon. Hindi na ako maghahanap pa ng ibang company. Pero hindi po kasi ganoon na nangyari. No? Saan ka nakakita na nagpapagod ka, nagtatrabaho ka, habang tumatagal, lumiliit ang kita mo. In my second company, no po, ang member ko po in 2 years, global member ko po in 2 years, in my second company is 90,000 people. So I have the opportunity that in 24 months, I earned of more than $150,000. And I was awarded a brand new car paid by the company. Ganyan po ang power ng leveraging. Kaya ito po ay aking ibinabahagi sa inyo. So, sabi dito, kung gusto mo nagbenta ng products, eh pumunta ka sa direct selling company. But if you want leverage, do network marketing. I do hope na nakakaintindihan po tayo. Okay? Kung gusto mo rin magbenta ng products, wala naman pong masama doon. You can do it. Mag-direct selling ka. So magbenta ka sa TikTok. But if you want leverage to activate the power of leveraging, do network marketing. Now, how you get leverage in network marketing? Paano ba natin i-apply ang leveraging sa network marketing? Ito po. Network marketing is not about one person selling a lot of products. That is direct sales. Kaya uulitin ko. Sa akin pong sariling organisasyon, hindi ako nagtuturo na sila ay maging salesperson. But if they want to, hindi ko naman po sila mapipigilan. No po? Kung gustong nila magbenta, magbenta sila. Ako kung gusto magbenta, why not? Pero hindi na ang focus ko. Hindi na ang focus ko. At
Isinasali ko lang po sila para hindi mag-network na mag-network. Isinasali ko lang po sila kasi ang negosyo ng Greenleaf, shopping. The more na nagsashop, namimili sila for personal use, every month, kumikita po ako. Ang tawag po dyan ay profit sharing po natin, staking. Hindi po naintindihan ng marami. They thought na yung 2,995 nila ay kanilang itinaya sa networking. Hindi po. Please, ipaliwanag niyo po. When they put their money, 2,995 sa Greenleaf, sila po ay partly owner, staking. You give your money, and every month, your money is earning from the business system. Halimbawa, in-approach ka ng Petron. Sabi sa'yo ng Petron, Robert, bigay mo sa akin ng 100,000 mo. Kada litro ng gasolina at krudo, may 25 centavos ka. Araw-araw. Eh, paano po kung sa loob na isang buwan, millions of liters ang naibenta ng Petron? Did you understand what I'm talking about? 25 centavos. Ang power po ng network marketing ito. Ano ba gusto mo? 1 million ibibigay ko sa iyo ngayon, o bibigyan kita ng 1 cent that will double for the next 30 days. Anong pipiliin mo? 1 million ngayon o 1 centavo na araw-araw na dodoble for the next 31 days? Mamaya po kayo na lang magtuos. Siyempre makikita ng iba dyan, aba, 1 million na kaysa sa 1 centavo. Pero ang totoo, ang 1 centavo, pag minultiply, nagdoble, araw-araw, for the next 31 days, ang total niya is 5.3 million. That's the power. That's the power ng network marketing business plan. Imaginein mo, in-inspired ka na ni Greenleaf, for every $40 membership, may $20 ka. For every 580 subscription every month, may 14 pesos ka. For every purchase every month, meron kang 2 to 8% profit sharing sa lahat ng pinurchase. I don't know kung tatanggihan ka pa ng taong o-offeran mo. Don't just simply offer Greenleaf as a networking company. It's a big mistake. Understanding that the network marketing side of Greenleaf is only 20% in building your community. The 80% of your income comes from the 20% your performance of building your community. Kaya pag ako po nagpipitch, nagsishare, hindi ko po pinakikita yung ang kita nila ay doon sa pagne-network. Tama naman po yung kikita sila doon, pero pansamantala lang po yon. Ang pinakamalaking kikitain natin na wala na po tayong ginagawa, money keeps on coming in our bank account. Nasa Australia ka, nasa Canada ka, nagbabakasyon ka sa Europe, nasa France ka, tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa iyong account. I personally experienced that in my 25 years. Nasa Europe kami mag-asawa. Namamasyal kami doon. Buwan-buwan may dumarating. Ang trabaho lang po ng misis ko when I was in Dubai, kasama ko misis ko, at minsan na iwanan sa Pilipinas, tatawag lang yan sa office, sinasabi niya lang doon sa aming staff sa company kung saan nila ipapadala yung pera in different bank account kasi hindi pwede pong isang buhos. I know what I'm talking about because I personally experienced that for so many years. And that's the reason why I encourage everyone, know exactly your business
and know exactly what people really want when people are joining you in your Greenleaf business. Ako po natin, ulitin ko. Network marketing ni Greenleaf 20%. And the 20% of our work in building our community through network marketing, inspiring us, kasi binibigyan tayo ng pondo ni Greenleaf para lalo tayong magsumipag, but the 80% of our income comes from the leveraging when all your people in your organization, now just imagine, if in my first company, ganyan na po ang sistema, ganito na kay Greenleaf, ang 500,000, tuusin mo na lamang sa 14 pesos. Diyos ko po. Oh, kaya nga napakagandang opportunity ito eh. Ako po ay talagang parang nagdesisyon na ng ayoko na, pagod na ako. No? Pagod na. Pero dumating po si Greenleaf, sabi ko, kakaiba ito. Oh. Kaya ngayon, binibigyan ko naman ng opportunity na naman yung mga friends ko. Kaya gusto mo ba magbenta ng produkto? Mag-direct selling ka. But if you want leveraging, then do network marketing. Kaya sabi po natin dito, do not confuse the two. They are completely different. Magkakaiba sila. Network marketing is about what? People doing a little bit. Nandun po mga tao, lahat maliliit lang yung tinatrabaho. Now, okay, you get leverage in network marketing by building a team. And this is what you do. 4 steps lang pong ibibigay ko. Some of my trainings are 8 steps. Ngayon po, 4 lang. Ito po, una, number 1, please, ipaalam sa lahat po ng na-activate yung member that it is a must for every members to use the products. Napakaraming murang produkto. Ka-order ko lang po ng almost $60 at kararating lang sa bahay ko ngayon. Ano po? Dahil importante na number 1, gumamit tayo ng produkto ng Greenleaf. Tapos, mag-service tayo ng 2 to 5 customers. Ilista nyo po yan. Pag sinabi pong service, pwede pong gusto nilang bumili sa inyo, pagbilihan ninyo. Kung gusto nilang malaman ang negosyo ni Greenleaf, ipaliwanag mo. Servisyo po yan. Number 3, you sponsors others. Pagka-sponsor, huwag hayaan. Teach them. Kaya nga sabi ko nga ay si Boss din nagmalasakit po sa atin araw-araw. Pero yun po magkakahalo lahat. Pero hindi ko pwedeng itiwala sa kumpanya yung buhay po ng aking organisasyon. It is my deep responsibility to talk to my organizations, business partner. Kasi na-sponsoran mo, na-sponsoran, part ng organization mo yan. And we are responsible to coach, to mentor, to guide, and to teach all our people. Number 4, repeat the same process over and over again. 4 lang po yan. Use the products yourself, service 2 to 5 customer, sponsor others, and teach them. Repeat the same process. Now, ito pong tip. Tatapusin ko na po ito. Tip alerts, here's my advice. Understanding, it takes time to leverage or to kick in. Ang tawag ng iba dyan, kick off. For the average person, you may need to work for a minimum of 2 to 5 years. Dapat maintindihan po natin ito. Huwag muna po agad tayo maghahanap. Ngayon, magkano man ang kinikita natin, hindi pa iyan po yan. Sabi ko sa inyo kanina, inilatag ko, ang industriya ng network marketing, yung pong lahat ng ginagawa mo ngayon, lahat ng ginagawa mo you are not paying a lot. But when the time comes, what you are not doing, you are receiving much. Ulitin ko po. Kasi pag hindi naintindihan to, napapagod umaayaw agad no? Sa pasimula, lahat ng ginagawa natin, hindi tayo nababayaran hindi tayo kumikita ng malaki. Pero dumating ang sandali na yung wala kang ginagawa, doon ka kumikita ng substantial amount.
So if you can do that in 2 to 5 years, it's okay. Ang tagal nga natin nagtrabaho eh. Now to create a steady organization, stable and predictable leverage, residual income. Now residual income comes from the total purchase of your whole organization on a monthly basis. Ulitin ko, if we want to experience residual income is an income from the repeat purchase. O, nasaan ang kita mo? Nasa pagsha-shopping. Klarado po ba? Saan ang stable income ko? When all my members, my community purchasing every single month, then I have a very stable, big and fat check income. Number 1. Number 2, when every month, when my whole organization subscribe at 400 at 580 pesos, may 14 pesos ako, another residual income. Your job is to stay persistent and consistent. Ano ang trabaho natin? Stay persistent, consistent, and keep servicing customers, sponsoring new distributors each month, or members or shoppers. We can change the word shoppers each month to connect, no, with our Greenleaf business. Helpful tips. Number 1, develop your people. Isusulat nyo po yan. Ito po yung pantulong. Helpful tips. Number 1, develop your people. Kinakailangan po na tayo mismo ang magdi-develop sa mga tao natin. This is a business of personal development. We grow people and people grow the business. Number 2, attend online events. Make it sure po, wala tayong persahan, pero pag naintindihan nila, your people will become proactive. Hindi mo na kinakailangan kalampagin to attend. Kaya napaka-importante po na mag-mature sila, maging proactive po sila sa negosyo. We are an event-driven business. The more team members you can influence to attend events, the more your business will grow. Okay? Money comes from events. Number 3, look for leaders. Huwag po tayong pa-sign up ng pa-sign up. Leaders po ang ating hanapin. Yan po ang binili sa atin ni Boss Day. Hindi mo kinakailangang magparami ng napakarami. Leaders. Network marketing is a leadership business. Leaders give you the most leverage in network marketing. Even to 5 good leaders can allow you to earn 7-figure residual income. 5 powerful, aggressive, dreamers, leaders, self-motivated leaders, and it will help you to earn 7-figure residual income. Number 4, have a solid training for your team. I can help you to do that. If you need materials, just approach me po. Sabihin nyo lang anong materials ang kailangan nyo. Until now, I'm receiving a lot of chats from Ethiopia because last year nasa Ethiopia ako, nagkandak ako ng training, mentoring, and coaching, and sales strategy. I keep on receiving. Pag hiningi, binibigay ko agad kung ano pong kailangan nilang matutunan nila. Train and teach your team whenever possible. Your job is to teach people, to teach people, to teach people. The more skill you help your team develop, more money you make. Teach people, teach people, teach people, teach people. Provide recognition. Encourage and support later on. Magki-create po tayo niyan. Nag-umpisa pa lang tayo. Who knows? Pag kayo nakarating sa pagiging 3-star, okay, bigyan ko kayo isang mag-asawa. O diyan kayo sa Tagaytay. Isang gabi kayo diyan. Kumain kayo diyan. Libre lahat. We can do that. We can do that. Stay the course and do not quit when times are tough. You will experience that. Wala po kayo na may experience ngayon na hindi po namin na-experience before, lalo sa mga bago. In my 25 years, more than that,
ano yung may experience nyo ngayon na hindi ko na-experience before. All businesses are tough in the beginning. Take the long-term view, stay the course, and put in the work. A few years down the road, you will look back and be glad that you did it. Ayan. So, with this, thank you very much po. Thank you very much. No? Hindi ko na po, siguro po, I still have give you 4 minutes, no? To to ask question bago po tayo lumipat ng ating pong Zoom meeting. Okay, taga, stop lang po ako ng sharing. Ayan, mag-stop po tayo ng recording.